COVID-19, magtener sa balay, magdistansya sa iban, manghinaw permi sa mga kamot, magpabilin nga matinlo sa lawas, hindi magsigi hikap sa bibig, mata kag ilong. Pahanugdong gikan sa Department of Health, Diocese ang Bacolod, kag sang ini nga istasyon. DYAF, CNN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43. Ang kusog sang kamaturan. Adsum Balita. Mga balita nga natipon halin sa mga parokya kag kapilya niya sang diocese sang Bacolod. Kag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal kag pangkalibutanon nga mga hitabo. Adsum Balita. Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang diocese sang Bacolod. DYAF CMN Bacolod, 11:43, Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita. Mayong hapon dahil si Zomba Bacolod, mayong hapon sa tanan nato nga tagpalamati. Mayo 5, 2020, Martes nga daw. Kag ininyo programa Adsum Balita. Ako si Father Roy Christian Izogon. Ini si Julie Gonzalez. Kagini si Vanessa Sabit. Kag karon para sa aton mga nagabaga nga mga balita. Adsum Balita. DepEd mag-aabri ang klase sa Agosto. CHED, masobra sa 9,000 nga mga estudyante stranded sa mga dormitoryo bangod sa pandemic. Laye sa pag-adjust sang school calendar ginaduso ni Senador Tito Soto. 75% sa mga benepisyaryo nakabato na sang cash aid suno sa DILG. Global COVID-19 death toll naglambot na sa masobra 250,000. Mga nakarecover sa COVID-19 sa Pilipinas nagdugang. 78 ka probinsya kag 32 ka mga barangay nagasunod sa ECQ guidelines suno kay Presidente Duterte. Presidente nagpasalig sa padayon nga proseso sang parole kag clemency application sa tion sang pandemic. Masobra sa 1.2 million ka mga small business workers aprobado na sa wage subsidy program. Sa presinto nagpadulong ang mga tao nga nagtambong sa lubong. Para sa itong CBCP News, 60th anniversary countdown sa Colegio Filipino ginsuguran na. Para sa aton Vatican News, Santo Papa nagnominar sang obispo para sa Baroypur, India. Nagnominar sang Apostolic Nuncio ang Santo Papa sa Ghana. Adsum Balita. Kagkaroon para sa aton mga balita, DepEd mag-aabri ang klase sa Agosto. Nagpahayag na si Education Secretary Leonel Briones sa isa ka virtual press briefing nga Agosto 24 ang ilang napili nga opening sang klase para sa school year 2020-2021. Suno sa iyang desisyon sa pag-delay sa pagbukas ng klase, ang nakonsultan na sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease. Ang pagsugod sang school year ang masami ginatuon sa bulan sang Hunyo apang Republic Act No. 7977 ang nagapanugot nga mahanabu ini sa hindi maglapaw sa uli nga adlaw sang Agosto. Ang mga opisyalis ng DepEd ang una na nga nagpayag nga hindi tanan nga manunudlo ka mga estudyante ang gina-require nga physical nga mag-report sa mga eskwelahan kung magsugod na ang klase. Ini bilang preventive measure man batok sa paglaton sang COVID-19. Ang DepEd ang nagaplano sa pagpatuman sang pila ka mga pamaagi kaangay sang online learning kag offline method, kaangay sang take-home readings kag activities para sa masunod nga school year. Adsum Balita. Suno sa CHED, masobra sa 9,000 nga mga estudyante na stranded sa mga dormitoryo bangod sa pandemic. Suno sa survey sa Commission on Higher Education o kon CHED, 9,000, 3 kagatos, 6 kanapulo kag 7 o kon 9,367
ka mga estudyante na stranded sa mga dormitoryo kag eskwelahan sa bilog nga pungsod. Ini ang ginpahayag man ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang weekly report sa Kongreso. Dugang pa sa report nga 1,000, 200 kag 210 kag siyam o kun 1,229 ka mga estudyante kag mga personnel sa mga institusyon sang edukasyon sa gwa sang pungsod nga kinahanglan pa i-repatriate. Suno sa report may napapauli na nga 142 ka mga estudyante overseas kag ang 45 ka mga estudyante nga na-stranded sa Boracay ang pagapaulion man sa ilang mga banwa. Madamo man sa mga estudyante ilabi na gid sa Luzon ang wala na nakapauli sa ilang mga banwa bangod sang ginapatuman nga enhanced community quarantine humalin sang Marso. Adsum Balita. Layi sa pag-adjust sang school calendar ginaduso ni Senador Tito Soto. Bisan nga nagpahayag na ang Department of Education nga mag-aabri ang klase para sa madasun nga school year 2020-2021 sa ika-24 sang bulan sang Agosto, igaduso sa gihapon ni Senate President Vicente Soto III ang isa kalayi nga magahatag sang otoridad kay Presidente Rodrigo Duterte sa pagidog sang abri klase. Suno kay Senador Soto ang iya ginapropose nga layi ang magahatag sang tion kag oportunidad sa pagpreparar kag pag-adapt sa mga pagpangaman para sa new normal sa sistema sa edukasyon ilabi na gid sa sining sitwasyon sang COVID-19. Adsum Balita. 75% sang benepisyaryo nakabato na sang cash aid suno sa DILG. Suno kay Department of Interior and Local Government spokesperson kag Assistant Secretary Jonathan Malaya nga 75% sa mga benepisyaryo sang Local Amelioration Program sa Pugsud ang nakabaton na sang ilang cash aid. Inisuno sa data sang DILG sang Lunes. Suno pa kay Assistant Secretary Malaya nga halos tanan nga benepisyaryo sa riyon sang Caraga ang nakabaton na sang assistance kag mga benepisyo kapin 18 milyones ka mga low-income nga pamilya ang target nga matagaan sang monthly cash subsidy nga nagabalor halin sa 5,000 to 8,000 pesos sandig sa mando sang Bayanihan to Heal as One Act. Adsum Balita. Global COVID-19 death toll naglambot na sa masobra 250,000. 80% sang death toll sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan ang naghalin sa kontinente sang Europa kag sa Estados Unidos. Iniisuno sa tally sang Agence France Presse o kun AFP. Masobra 250,000 na ang nagtaliwan bangod sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Ang US ang nakarecord sang 68,689 ka napatay, pinakamadamo sa isa ka pungsod. Ang Europa nga kontinente nga may pinakamadamo nga nagtaliwan sa 145,000 kag 23 tanan ka kumpirmado nga fatalities. Ang data sang AFP ang halin sa mga otoridad sang World Health Organization. Adsum Balita. Ang oras sa Dice sa Bacolod, alas 2:09 na. Mga nakarecover sa COVID-19 sa Pilipinas, nagdugang. Inang balita kay Iban pa sa pagbalik sa inyong programa sa hapon, Adsum Balita. Adsum Balita. Halin sa pinakapuntang nga komunidad sang estado sa Victorias, tubtub sa pinakalayo nga katilingban sa Aranda, Hinigaran. Halin sa norte, tubtub sa sur sang Diocese sang Bacolod. Isa lang ang radyo nga Katoliko, DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sa inyong mga radyo. Ang kusog sang kamatuoran. Kita ang simbahan. Stories of the Church in Action. Sa siningtion sang krisis nga dulot sang COVID-19, ang simbahan nagkapadayon. Kita ang simbahan. Istorya sang aton mga katilingban. Istorya sang pagbinuligay. Istorya sang pagtuo. Kay ikaw, pari o laiko man, kita ang simbahan.
Father Gary Escalera halin sa So Gimbalaon. kami naligid sa patagyutan, no? Mga more or less, mga 30 packs man do ka mga good kapanimalay, kami dilayo na Si siya. Father Ermin Nabimbao sa may barangay E. Lopez, Santo Tomas de Villanueva Parish. Natukol na kami sa ginatawag naton nga food bank sa ato parokya. Taga mo ginahimo sini kada adlaw nagatuto kami sang linugaw, tuto namo sa Dakwa Caldero. Pagkatapos sina ginadala namon sa mga area, no? Labi na gid ang mga area namon nga madamo ang mga imol, mga tricycle driver kag mga nagakinahanglan gid sa pagkaon. Kung medyo madamo-damo ang ginahatag sa amon, gininaputos sa namon sa taga 2 ka kilo. Tapos kinabalay-balay namon panghatag gid sa mga utod namon diri sa mga tumuluo diri sa Santo Tomas de Villanueva Parish. Father Mark Anthony Izon. Rego subong sa may malbagit, ate, rego ulat yung mga tao, subong daw okay man lang ito, rego kami sa coastal area na nila tapit mo. Kinarami lang bugas, since ang last distribute kami mga 1,000 naka-household na ako nagulungan. Saka mo na, subong, ang kaya nga total nga bugas nga mo na bato, ito mga 250 sacks na. So subong, may dala kami din nga mga 250 pa. Hindi pa sobrang nila kamon pa kasi ang iban lang at iwan mamalista, ito ginatagaan na lang namon. Eh, wala na mga bigado, gid mo, mas kinahanglan lang. Kura paroko sa Mary Help of Christian Quasi Parish dito sa Barangay Aranda, Hinigaran. Father Thomas Stan. So far dire may kabudlayan may damog ang tao at least no kahit tungod nga rural bukid-bukid medyo sulusulay na lang no sa kumparar mo dira sa syudad. Pero sa gyapon kapigado nara tungod kay wala obra na uban. Nagapadayon kami subong sa amon nga mga relief food relief no food packs para sa mga tao to augment man ang gobyerno no pawino natin ang gobyerno hindi maganda mo sufficiente sang ilang resources kang simbahan no sa pagbatyag man sa kaintangan sa tao nag-imo man sa inisyatibo agud nga mabuligan sila sa bisan sa jutay lang no nga mga bulig na mga food packs at least no makatabang sa ila sa tiyon sa ila nga mga kabudlay. Nagapasalamat ko sa mga parokyano ko diri no sa piyak man sa ilang kabudlayan pero very generous sila sa gyapon para sa ilang makakauturan nga bigado man nga nagakinahanglan mas nagakinahanglan pagkikaga mula no padayon gyapon ang pagkampanya namon sa pagpanuktok sila tigpusoon sa pagbulig pagid sa mga bigado namon nga katapo diri especially nga na-extend no ang ECQ. Serbisyo nga masaligan. Dios ang atong dalangpan. Ini ang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Ako kag ang radyo. Ang radyo kaupod ko sa pagbugtaw, sa pagpangapi, tubtub sa pagtulog ko. Ako kag ang radyo. Nagapasalamat ako sa aton nga radio station. Ang inyong mga advocacy kopya ko da kag from sign on to sign off. Bukas ang live diri sa trompas sa simbahan naton ang DYAF. Amo na nga sige updated ang mga tao labi sa malabutan sa aton signal diri ang buluhaton sa aton nga simbahan kaya nakita nako ng the great need for information sa mga tao. Serbisyo nga masaligan. Dios ang aton dalangpan. Ini ang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran.
Sa pihak sa malapnagon nga katalagman tugas ang COVID-19, ang Diocese sa Bacolod padayon sa pagpangalagad sa tanan nga mga tumulo. Live coverage sang Santos nga misa sa kahanginan sa adlaw nga Domingo. Inyo mabatian sugod alas 6, alas 8, alas 10 sa aga, kag sa alas 12 sa udto. Live coverage sang Santos nga misa sa kahanginan mabatian sa nagaisahanon nga radyo nga Katoliko DYAF CMN Bacolod 1143 kHz Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. DYAF CMN Bacolod Radyo Totoo 1143, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Balik kita sa aton programa Adsum Balita Afternoon Edition. Oras sa kahanginan, alas 2:17. Mga nakarecover sa COVID-19 sa Pilipinas, nagdugang. Sa report ng Department of Health sang Lunes, isa kagatos kag isa ka mga pasyente ang nakarecover sa masakit. Ini ang isa sa pinakamataas nga record sa mga recoveries nga nalista sang DOH sa isa ka adlaw. Sa karon, ang mga nakarecover ang naglambot na sa 1,315. Naglambot naman sa 9,485 ang mga nalatnan matapos nga makarecord ang DOH sang 262 ka mga bag-o nga kaso. Sa mga bag-o nga kaso, 47% ang sa Metro Manila, 33% ang halin sa Region 7, samtang 20% naman ang halin sa iban pa nga mga rehiyon. Ang death toll naman nangyari na sa 623 matapos nagtaliwan ang 16 ka mga pasyente. Adsum Balita. 78 ka probinsya kag 32 ka mga barangay nagasunod sa ECQ guidelines suno kay Duterte. Sa report ni Presidente Rodrigo Duterte sang Lunes sa Kongreso, iya gipahayag nga suno sa report sang Department of Interior and Local Government o kon DILG, mayara sang 78 ka probinsya, 139 ka mga syudad, 1,334 ka mga munisipalidad, kag masobra sa 32,000 ka mga barangay ang nagasunod sa guidelines ng national government. Sunod sa report sang presidente nga 18% sa mga syudad kag munisipalidad ang nagpasar sa mga ordinansa sang price cap sa mga galastuhan sa pagpalubong sa tion sang COVID-19 emergency. Adsum Balita. Presidente nagapasalig sa padayon nga pagproseso sang parole kag clemency application sa tion sang pandemic. Nagpasalig si Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso sa iyang report sang Lunes nga padayon sa gihapon ang pagproseso sa mga aplikasyon sang parole kag executive clemency sa tion sang pandemic. Ginpasimple sang gobyerno ang mga requirements kag pagproseso sang parole agud temprano nga ma-release ang mga detainee nga kandidato nga daan sa parole kag clemency agud nga ma-decongest o kon maghalog ang mga prisohan. Ini matapos nga magpetisyon ng pila ka grupo nga nanawagan sa pagpagwa sa mga detainees nga ang edad ang yara sa ginakabig nga high-risk age groups. Ang mga edad kag may mga masakiton, mga inmates, ang mga nagaanto sa mga terminal kag makatalagang nga masakit kag ang mga may disabilidad ang prioridad sa interim guidelines nga mangin epektibo sa sining Mayo 15. Suno sa report sang presidente, ang na-record nga initial batch nga 200 ka mga persons deprived of liberty o kon PDL ang sa karon ginatun-an na kag di magnubo sa isa kagatos nga mga PDL ang iga-deliberate sang Board of Pardons and Parole sa kada semana. Adsum Balita. Masubra sa 1.2 million ka mga small business workers aprobado na sa wage subsidy program. Masobra sa 1.2 million ka mga empleyado sa mga magagmay nga negosyo nga apektado sa coronavirus pandemic ang sa karon eligible na sa cash assistance sang gobyerno. Sang Sabado nga report sang Department of Finance nga masubra sa 115,000 na ka mga empleyado ang nakabaton sang cash assistance humalin sang Mayo 1. Ang pinansyal nga assistance ang nagabalor halin sa 5,000
tubtob 8,000 pesos sa kada hatag sa tagsa ka benepisyaryo depende sa minimum wage level sang ilatag sa karehiyon. 51 bilyones pesos ang intalana sang gobyerno sa wage subsidy program. Katunga sini ang na-transfer na sang Bureau of Treasury sa Social Security System sang Abril 28. Adsum Balita. Sa presinto, nagpadulong ang mga tao nga nagtambong sa lubong. 14 ka mga persona ginaresto sa kapulisan matapos nagtambong sa isa ka lubong sa barangay Pag-ayon sa Pulupandan. Ang mga persona ginaligar naglapas ang quarantine protocol batok sa COVID-19. Sunod sa hepe sang Pulupandan nga si Police Captain John G. Liba nga ginhambalan na sang pulisya ang mga imata sang namatay kag ang barangay chairman nga mga miyembro lang sang pamilya o kung immediate family ang mahimo makalubong sa napatay. Bangod sang ginapatuman nga social distancing kapag likaw sa mass gathering. Ginsita sang pulis ang kapin 80 katao nga nagkumpanyar bisan pa nga naabisuhan na 14 ang nadakpan matapos gilayon nga nakapalag yung iban nga mga nagtambong. Pagpasakaan sang kaso, ang mga nadakpan nga naglapas sa Republic Act 151 o kung disobedience to person in authority. Adsum Balita. 60th anniversary countdown sang Koledyo Filipino ginsuguran na. Inang balita kay Ban pa sa pagbalik sa inyong programa sa hapon, Adsum Balita. Adsum Balita. DYAF, CNN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43, ang kusog sang kamaturan. Kita ang simbahan, stories of the church in action. Sa siningtion sang krisis nga dulot sang COVID-19, ang simbahan nagkapadayon. Kita ang simbahan, istorya sang aton mga katilingban, istorya sang pagbinuligay, istorya sang pagtuo. Kay ikaw, pari o laiko man, kita ang simbahan. Father Gary Escalera halin sa Gimbalaon. Naligid sa patagyutan, mga more or less, mga 30 packs man do ka mga good kapanimalag, may dulayo na Si siya. Father Ermin Bimbao sa may barangay E. Lopez, Santo Tomas de Villanueva Parish. Nagtukol na kami sa ginatawag natin nga food bank sa ato parokya. Taga mo ginahimo sini kada adlaw nagatuto kami sang linugaw, tuto namo sa dako kaldero. Pagkatapos sina ginadala namon sa mga area, no? Labi na gid ang mga area namon nga madamo ang mga imol, mga tricycle driver kag mga nagakinahanglan gid sa pagkaon. Kung medyo madamo-damo ang ginahatag sa amon, ginaputos sa namon sa taga 2 ka kilo. Tapos kinabalay-balay namon ang hatag gid sa mga utod namon diri sa mga tumuluo diri sa Santo Tomas de Villanueva Parish. Father Mark Anthony Izon. Rego subong sa may malbagit ate, rego ulat yung mga tao subong daw okay malaki tiya, rego kami sa postal area na nila lapit mo. Kinarangin lang bugas, gano'n. Since ang last naka-distribute kami mga 1,000 naka-household na mo na tulungan. Saka mo na subong, ang kaya nga total nga bugas nga mo na baton, daw mga 250 sacks na na. So subong, may dala kami din nga mga 250 pa. Ginapasubra nila namon pa kasi ang iban lang at iwan mamalista, at ginatagaan na lang namon. Wala na mga bigado, gid mo, mas kinahanglan lang. Kura paroko sa ang Mary Help of Christian Quasi Parish dito sa Barangay Aranda, Hinigaran. Father Thomas Stan. So far dire may kabudlayan may damang ang tao at least no kahit tungod nga rural bukid-bukid medyo sulusulay na lang no sa kumpara mo dira sa syudad. Pero sa gyapon kapigado na ra tungod kay wala ubra na ang iban. Padayon kami subong sa amon nga mga relief food relief no food packs no, para sa mga tao to augment man ang gobyerno no kawino ate ang gobyerno hindi maganda makasupisyente sang ilang resources kang simbahan no sa pagbatyag man sa
kaindangan sa tao, nag-imo man sa inisyatibo, agud nga mabuligan sila sa bisan sa jutay lang na nga mga bulik na mga food packs, at least no makatabang sa ila sa tion sa ila nga mga kabudlay. Nagapasalamat ko sa mga parokyano ko diri no sa piyak man sa ilang kabudlayan, pero very generous sila sa gyapon para sa ilang nga makakauturan nga bigado man nga nagakinahanglan, mas nagakinahanglan pagkaga muna no padayon gyapon ang pagkampanya namon sa pagpanuktok sila tigpusoon sa pagbulit pagit sa mga bigado namon nga katapo diri, especially nga na-extend no ang ECQ. Ako kag ang radyo. Ang radyo kaupod ko sa pagbugtaw, sa pagpangapi, tubtub sa pagtulog ko. Ako kag ang radyo. Sa ako niya ng personally, sing amo tubla ng I'm so glad nga timely gid ang pag-open sang DYAF kasi Yes. siling ko God providence gid niya ka great. What I did, awareness pala kapabalo may DYAF, may FB APSO ng ADSOM sa pumiro, and then mga schedules yung mga kwan, yung mga masses, mga after sang Holy Week, may follow up ka na bala, may ikaw nagligi na sira nila nga gardo may ari ng kwan ng Facebook na sang ADSOM mga muna. Okay. Kadamo nagid ya subong sa nagapamati ya sa aton. I'm so glad. And then ang isa gani nga ginakuan Manila, guard kay gapangayo man kubla opinion, ano inyo na mabatya nga muna niya. We are at home with the YAF kag at some page sa Facebook. Kay ang ginakuan niya aton gid nga ano ni ng diocese ang Bacolod ang ginadiscuss. Serbisyo nga masaligan. Dios ang atong dalangpan. Ini ang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz. Radyo Totoo. Ang kusog sang kamatuoran. Halin sa pinakapunta nga komunidad sang estado sa Victorias, tubtub sa pinakalayo nga katilingban sa Aranda, Hinigaran. Halin sa norte, tubtub sa sur sang diocese sang Bacolod. Isa lang ang radyo nga Katoliko, DYAF CMN Bacolod 1143 kHz sa inyong mga radyo. Ang kusog sang kamatuoran. Sa pihak sang malapnagon nga katalagman tugas ang COVID-19, ang Diocese ng Bacolod padayon sa pagpangalagad sa tanan nga mga tumuluo. Live coverage sang Santos nga Misa sa kahanginan. Inyo mabatian sa kada alas 6 kag alas 7 sang aga, kag alas 12 sa udto, Lunes tubtub Sabado. Live coverage sang Santos nga Misa sa kahanginan. Mabatian sa nagaisahanon nga radyo nga Katoliko, DYAF CMN Bacolod 1143 kHz. Radyo Totoo. Ang kusog sang kamatuoran. DYAF CMN Bacolod. Radyo Totoo. 1143. Ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Balik kita sa aton programa Adsum Balita Afternoon Edition kag oras sa kahanginan alas 2:31 na kag ini sa gihapon ninyo ang alagad Julie Gonzalez kaupod si Father Roy kag si Vanessa Sabit. Kadto kita sa mga balita gikan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa aton CBCP News. Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. CBCP News. 60th anniversary countdown sang Colegio Filipino ginsuguran na. Nagsugod na sang Domingo ang 17 ka bulan nga countdown sang Pontifico Colegio Filipino o kun PCF para sa iya ika-60 nga anibersaryo. Ay ika-60 nga anibersaryo sang PCF ang mahanabo sa tuig 2021. Gininagurahan kag ginbendisyonan ni Pope John the 23rd nga nangin santo ang PCF
sa tung Oktubre 7 tuig 2961. Ang launching sang countdown ang ginhiwat sang Domingo sa tion sang Collegio Day, nga ginahiwat sa nahaon na nga Domingo sang Mayo. Ginpangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang kahiwatan kag siya man ang nagpresentar sang opisyal nga logo sang 60th founding anniversary sang PCF. Suno kay Father Gregory Gaston, mayara sang 50 ka pari nga nagaistar sa Collegio. 35 diri ang mga kaparian nga Pilipino, samtang ang 15 ang halin sa nagkalain-lain nga nasyonalidad. Balita halin sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. CBCP News. Amuyad to ang aton nga CBCP News. Kag para naman sa mga balita gikan sa pangkalibutanon nga simbahan, ini ang Vatican News. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Santo Papa Francisco nagnominar sang obispo para sa Barwipur, India. Ginominar ni Santo Papa Francisco si Bishop Shamal Bose sa pastoral government sang diocese sang Barwipur sa India. Siya ang magabulos kay Bishop Salvador Lobo nga ginaprobahan na sang Santo Papa ang resignasyon. Si Bishop Shamal Bose ang sakaron co-adjutor bishop sang Barwipur. Si Bishop Bose ang ginbunag sang Marso 24 sang tuig 1961 sa Guzaba. Siya ang nagsulod sa St. John Marie Vianney Minor Seminary sa Barasat sang tuig 1981. Kag nagtuon sang filosofiya sa Morning Star Regional Seminary sa Barapakpure kag sang theology sa St. Albert's College sa Ranche. Ginordinahan siya nga pare para sa diocese sang Barwipur sang Mayo 5 tuig 1991. Ginapoint siya bilang direktor sang Regional Social Center Association of Bengal Collaborators for Development sang 2011. Nanginkura paroko siya sang Comrokhali Parish humalin 2012 tubtub 2016. Nangin financial administrator man siya sang siya ang ginapoint nga co-adjutor bishop sang Barwipur. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Nagnominar sang Apostolic Nuncio ang Santo Papa sa Ghana. Ginapoint ni Santo Papa Francisco si Monsignor Henrik Mrs. Love Haguskinski bilang Apostolic Nuncio sa Ghana, kag ginpasaka ang iaranggo sa Arsobispo. Si Monsignor Haguskinski ang sa karon na nagapangalagad bilang Nunciature Counselor. Siya ang gintagaan sang titular See of Limosano. Ang Monsignor ang ginbunag sa Malogo 6 sa Poland sang Enero 1 sang tuig 1969. Ginordinan siya sa pagkapari sang Hunyo 3 sa tuig 1995. Matapos makakuha sang canon law degree, siya ang nagsulod sa diplomatic service sang Holy See sang Hulyo 1 tuig 2001. Nagpangalagad man siya bilang pontifical representative sa Belarus, Croatia kag India. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Ang oras naton sa Dice Bacolod, alas 2:36 na. Update sa atong ginapatigay nga DigiCat. Ina ang aton pag-aistoryahan sa pagbalik sa inyong programa sa hapon, Adsum Balita. Adsum Balita. DYAF, CNN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43. Ang kusog sang kamaturan.
Halin sa pinakapunta nga komunidad sang estado sa Victorias, tubtob sa pinakalayo nga katilingban sa Aranda Hinigaran. Halin sa norte tubtob sa sur sang Diocese sang Bacolod. Isa lang ang radyo nga Katoliko. DYAF CMN Bacolod 1143 kHz sa inyong mga radyo. Ang kusog sang kamatuoran. Kita ang simbahan. Stories of the Church in Action. Sa siningtion sang krisis nga dulot sang COVID-19, ang simbahan nagkapadayon. Kita ang simbahan. Istorya sang aton mga katilingban. Istorya sang pagbinuligay. Istorya sang pagtuo. Kay ikaw, pari o laiko man, kita ang simbahan. Father Gary Escalera halin sa Saka Gimbalaon. naligid sa patagyutay, mga more or less, mga 30 packs man do ka mga good kapanimalagay, medyo layo na Si siya. Father Ermin Bimbao sa may barangay E. Lopez, Santo Tomas de Villanueva Parish. Natukol na kami sa ginatawag nato nga food bank sa ato parokya. Taga mo ginahimo sini kada adlaw nagatuto kami sang linugaw, tuto namo sa dako nga kaldero. Pagkatapos sina ginadala namon sa mga area, no? Ilabi na gid ang mga area namon nga madamo ang mga imol, mga tricycle driver kag mga nagakinahanglan gid sa pagkaon. Kung medyo madamo-damo ang ginahatag sa amon, ginaputos sa namon sa taga 2 ka kilo. Pagtapos kinabalay-balay namon panghatag gid sa mga utod namon diri sa mga tumuluo diri sa Santo Tomas de Villanueva Parish. Father Mark Anthony Izon. Rego subong sa may malbagit sa ate, rego ulat ng mga tao, subong daw okay malaki ate, rego kami sa coastal area na nila tapit mo. Kinarangin lang bugas, since ang mas naka-distribute kami mga 1,000 naka-household na mo na dulungan. Saka mo na, subong ang kaya na total nga bugas nga mo na bato, ito mga 250 sacks na. So subong may dala kami din nga mga 250 pa. Kinapasubra nila mo kasi ang iban lang at iwan mamalista, at ginatagaan na lang namon. Kasi wala sa mga bigado, gid mo mas sinanglan lang. Kura paroko sa Mary Help of Christian Quasi Parish dito sa Barangay Aranda Hinigaran. Father Thomas Stan. So far dire may kabudlayan may damang ang tao at least kahit tungod nga rural bukid-bukid medyo sulusulay na lang sa kumparar mo dira sa syudad. Pero sa gyapon kapigado nara tungod kay wala ubra na ang iban. Nagapadayon kami subong sa amon nga mga relief food relief food packs para sa mga tao to augment man ang gobyerno kawino natin ang gobyerno hindi magandang makasupisyente sang ilang resources kang simbahan sa pagbatyag man sa kaindangan sa tao, nag-imo man sa inisyatibo, agad nga mabuligan sila sa bisan sa jutay lang ng mga bulig, ng mga food packs, at least makatabang sa ila, sa tiyon sa ila nga mga kabudlay. Nagapasalamat ko sa mga parokyano ko diri, sa piyak man sa ilang kabudlayan, pero very generous sila sa gyapon, para sa ilang makakauturan nga bigado man nga nagakinahanglan mas nagakinahanglan pagkikaga mo padayon gyapon ang pagkampanya namon sa pagpanuktok sila tigpusoon sa pagbulig pagid sa mga bigado namon nga katapo pero especially nga na-extend ang ECQ. Serbisyo nga masaligan. Dios ang atong dalangpan. Ini ang sa siningtion sa pagkabanaw ni Jesucristo, kabay nga magpabilid sa aton balatyagon ang paglaom. Bilang isa ka komunidad, share faith, hope, and love as we beat COVID-19. Pahanundom halin sa National Telecommunications Commission, Diocese of Bacolod, kansang ini nga istasyon. DYAF CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43. Ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Padayon kita sa inyong programa sa Kanginan, Adsum Balita, ang oras sa Diocese Bacolod, alas 2:42 na. Tag sa sinigubahin, magkadto kita sa aton nga segment, Kita ang Simbahan.
Kag subong hapon aton pagatalakayon ang mga updates nga ginahimo sang aton Diocesan Commission on Catechesis. Kagupod sa aton sa patpat sini ang aton mga kaupo diri sa Adsong Balita, Vanessa Sabit para sa Kita ang Simbahan. Kag sa sini nga hapon no, kaupod naton na nagabalik sa Adsong Balita ang aton nga kaupo diri Vanessa Sabit kag kita nagapangamusta no. Welcome back Vanessa Sabit. Thank you, Gid. Father Roy, kag Miss Julie. Nakamiss ka man nga subong balikan na sa air sa aton nga pagpalayag diri sa kanginan. Ti partner Vanessa gaana to nang sa kaygayonan no para maintindihan sa atong mga tagpalamati ining ginahimo nga bag-o nga proyekto no sang Diocesan Commission Catechesis labi na gid sa konteksto sa sining nagkanatabo tungod sang COVID-19. Yes, Father Roy, no? So primarily, ang focus gidya sa Diocesan Commission on Catechesis sa sini nga bulan lang gi Father, no? Ang Flores de Mayo. So may ara kami ginpagwa, di ba sang last to nga Flores de Mayo sa Panimalay ng module na siya kag may upod na siya nga gospel catechetical reflection. So amo na siyang inyo nga makita bala kag ginalantaw sa Facebook page no sa aton nga Diocesan Commission on Catechesis kag man sa aton nga Adsum Facebook page. So dira na ginapakita ang gospel reflection sa mga kaparian naton diri sa Diocesang Bacolod sa kada adlaw nga ebanghelyo. So dira na ginatagaan sang pamalandong kag sang catechesis sang na-assign nga pari sa sinaman nga adlaw ang aton nga gospel. Kag ikalima na tang Oo, adlaw. kag ikalima nakita nga adlaw sa subong May 5 no, kag napagwa na siya sang May 1. So primarily ang DigiCat na nga na-mention naton or ang digital catechesis para na siya sa Flores de Mayo kag aton man na siya gyapon nga padayunon pero lain naman nga context naman sa mga masunod naman nga mga bulan. Pero sa subong ang aton lang ani nga focus amo na ang Flores de Mayo sa Panimalay kag syempre Flores de Mayo sa radyo. So every day ni siya na no, bisan Sabado kag Domingo dapat mamati gid sila. Yes, partner Julie, kada adlaw gini siya bilog nga adlaw sang Mayo no hasta gini sa May 30. May 30. So everyday lain-lain ang aton nga mga pare nga nagahatag dira reflection sa na-mention na naton. Amo na dang sa Facebook page. Ang sa aton man sa radyo, same lang man na sila nga pare. Pero sa radyo naman siya yan naton nga ginapabati sa aton nga mga tumuloo nga nagahiwat naman niya sang Flores de Mayo sa ilang nga Panimalay. O kag i-encourage naton mga tagpalamatik ang mga naga-follow sa aton sa live stream nga hiwaton ining Flores de Mayo sa konteksto sang Panimalay no. Correct. Kay subong of course hindi ginapanagutan o kung gina-prevent no ang mass gathering kay hindi kita kadto sa atong mga kapilya kag mga parokya mga simbahan ti ang aton nga mga ulubrahon nga religyoso atong ginapatigayon dira sa atong tagsak Panimalay. Kay kanami sini no kag isa siguro ka bagay nga importante diri ang role man sang aton nga mga ginikanan. Yes, Father Roy, di ba? Kay wala na gani sa mga misa. So gina-encourage naton ang di ba ang domestic church, kinabalik naton ang idea sang domestic church. So sa aton nga Flores de Mayo, gina-encourage man naton ang aton nga mga ginikanan nga sila man ang mangin instrumento no, sila man mangin una nga katekista sang ilang nga mga kabataan. So mo na gani nga sila ang maghatag sang pamalandong. Pwede man nga sila ang maghatag sang pamalandong sang gospel o kung hindi nila, kung wala sila internet, kag wala man sila sang radyo, pwede nga sila ang maghatag sang catechesis or kung sang pamalandong sa gospel. Kay gusto naton ibalik balang idea nga amo na nga sila ang manginuna nga mga katekista sang ilang nga mga kabataan sa tunga sining pandemic sang COVID-19. Kag siguro liwaton to lang siguro partner Van ang mga guidelines no kami ara pa iban nga although nabatian naman nila pero sige mas maigi nga mabatian nila liwat kay iban ka kalipat manamo especially sa aton mga ginikanan bala nga ti makakita man lang sila sa kag makabati pero nalipat naman sila sa guidelines nga dapat nila imoon like for example before being mag-set up sila sang ilang I know for one nga guideline ang mag-set up sang altar mo before sina ano nga preparasyon ng kinanglan pa nila magluwas sa mga guidelines nga nahatag na nadaanan. Syempre tipuno nila ang ilang mga kabataan sa Panimalay no kay di ba ang Flores de Mayo sa tradisyonal naton nga
nga context amo ni sa para gini sa mga kabataan. Pero amo man na dapat may mga kabataan itipunon sang ginikanan ang mga kabataan sa sulod sang ilabalay kag syempre mapreparar sila sang altar, no, may ara dira imahe sang aton nga mahal nga Iloy Berhen Maria, may ara dira bulak, may ara kita kandila. Dibala para amo na siya ang aton man nga pag aton nga ginapreparar para sa paghiwat naton sang Flores de Mayo. Kag matandaan naton lasang gagmay pa kita ti naghiwat man kita sang Flores de Mayo kag kaubos ang bulak ni Lola. Correct. Amo na gani mother no kay ang Flores de Mayo, di ba flowers of May? Di ba ang aton nga no nga damo gidya bulak kung Mayo. Oo. Pero ginahambal lang ka ni Lola mo hindi pa kubusan ay kay pila pa ni kaadlaw ni Flores de Mayo. Oo. Kis ano pa lang 5 pa lang be. Wala na natani pangitaon nga bulak. Gani kung wala na bulak ato ka na sa plaza o kung sa elementary school. Correct. Di pa muksi isang santa. Kag sa mga kalachuchi. Oo, ti amo na sang una ang ato ni experience no ti of course subong ang panimalay gidya ti nami man na no nga magsugod ka magali pananom bulak sa balay na kay para sa dason nga summer may mamulak dira. May puksion ka May na. puksion ka na. Kaya hindi ka na pagkiga ni Lola kay naubos ng iya kabulakan. Oo. Di Correct. ka sadya sining experience naton kaglain naman niya ang forma subong sang Flores tungod sining ginahambal natong COVID-19 no. Oo. Kag kanami hambal mo to partner Vanessa ang ginapaabot nato nga Digi Quiz. Ano ini? Oo. May sa katapusan sang aton nga paghiwat sang Flores de Mayo sa radyo kag sa mga panimalay, may ara kitang quiz no ng Bible quiz ni siya pero hindi man siya hindi gid siya focused sa Bible kundi focused siya sa aton nga mga reflection nga ginahatag sang aton nga mga kaparian. So arab lang adlaw-adlaw no nga gapamati sila sa aton sa radyo o kon galantaw sila sang aton nga daily nga gospel reflection dira makuha ang dira mahagahalin ang mga questions nga aton nga igahatag sa ila sa May 31. So, tikinanglan, gali, matutok gid ka mo every day kay Okay, mga reflections. Daw amo ni siya lang way man naton Father kag Miss Julie sa pag-evaluate man bala if may mga gid man nag-retain gid man or nagtatak gid man sa ila ang aton nga ginhimo. Or ang gitudlo tadugin pala po sa lang sa piyak. Oo, daw hearing kag listening bala kag ginang kay Father Michael. Magwa ginaguro sa quiz. Magwa gina sa quiz sining palabuto nga 30 inang 31 distinction between hearing and listening. Correct. Oh, kag sino ang naghatag sa itong pagkumalandong? Father Michael pa. Correct. Kay magwa man na kung sino nga pare ang naghatag sa reflection sang May 6 or sang May 1. Amo na siya mga questions naton. So good subwas be. No, so good subwas. So pwede na kamo ka pamati liwat kapamati sa radyo para inyo matandaan kung ano balang mga reflections, ano ang mga points to ni Father nga ginhatag sa aton. Kag pwede man subong suguran nyo na balik. Kung pwede ka mo kalantaw na balik sa aton nga video sa gospel reflection para sa 31, mainog answer na kamo sa amon nga mga questions. Oo, timera na kamo tips mga kauturan para magdaog sa papremyo sa pagpatigayonon nga Digi Quiz ang aton nga mga katikista come May 31. Nabanta ko isang question ko, sino ang naghatag reflection sang May 2? Correct. So, tandaan na ninyo, mga kabarian, nga gahatag sa aton nga reflection. Pero malamig-lawig pa ni kay May 5 pala. Oo, May 5. So, ihanda na Kasi malipat ka mo. ihanda na. Ihanda na ang notebook, kag papel, kag lapis. Correct. So, good subong sulat-sulat na kamo. Do pa man siya ko doon nagbalik ita sa pagkatikista kag dira sa ato nga Mayflower Festival no. Kag kanabi ka exciting no nga ginatudo naton mga kabataan sa sining mga bahin sa aton pagtula binigyan debosyon sa mahal nga Iloy. Di ba ni sasabi ano gid ang favorite mo nga kantas para sa mahal nga Iloy? Siyempre, Father, ang adlaw-adlaw kay Maria. Amo na imo ya. Ikaw yung partner Julie. Na ginahalad. Kabalo ko mo sa ako niya paborito, ang Adios.
Ay, may pamahaw na das one Oo, after. kay Adios. kanami neblas ang adios ya kay mangita ka pa na bulak ka mga Correct. dahon, di ba? Mm-mm. Tapos igunting-guntingon mo Oo, na. So, correct. na ibagi na Oo. pamulot pa na balik. Kagisapag na. Oo. Pero dira na father ang part sang Flores nga ang katikista yawan ugtas. Oo, tsakto Diba, gyud. Wala na sa linyang iba. Oo, nadumduman ko sang bata kami, ang tsakto ginabal ni partner Julie, balati na haboy na ng adios, tapos gimpulot niyo liwat kay Pulot mo pa kaya, boy, gabon. Tapos sawa yun yung sa katikista, hindi na tapos i-adjust mo na sa sa tuba, sa ulo, kinadala sa Maria. Sang imo Sa imo upod. upon. Oo. Tiwa, of course, part niya sa aton nga pag tubo man, no, bilang mga kabataan, ti ko do ka playful man sa aton sa Correct. una. Pero at least siya may mga katikista gid nga nag-ukod sa aton, nga nag-upod sa aton, nga nagsiling, maski kanami iniblas ang mga katikista, kay wala sa gatudlo parte sa pagtuo, kundi gatudlo man sila parte sa proper behavior. Correct. Kag Oo. proper way of praying. Gani ko ara mga katikista, ti ginapalinya ka mo. Oo, Ginapaluhod ka mo. sa Kag Santo kinanglan ng Rosario. inyo nga kamot do parehas gid sa Correct. mahal nga Takop Iloy nga gid. nagatakop ginaamo na. Tapos mag-pray, dapat naka-close gidi mo mata, no? So kanami sina no kag kita nga tatlo siguro mahambal naton bunga kita sina mga maukod nga mga katikista nga Correct. nagupod gid sa aton gani kabalo ta mga muyo kabalo ko magsaulo sino nga pangamuyo no. Tapos kanami nga pagkatapos sinitanan makadto ko mo sa kay may quiz. Oo. Ah, May Bible quiz Bible man may quiz Bible kita quiz na. tapos pagpuli mo sa balay may libre kang nga Ballpen, bullpen, Notebook. papel o Oo. tibalak. Ready ka na dayon sa imong June nga Correct. klase. Oo. Muna siyang idea natin sa una, no? Di sa sining DigiQuiz, anong aton price sa Miss Vanessa sabin? Secret. Secret. Secret anay. Secret lang, anay, O ka oo. mangita pa ta price. Hindi na nakaroon exciting. No, Oo. partner ba? Oo, ti ka nami iba lang kita may gina-reminisce tayang mga eksperyensya sang May, no? Kag nami man na nga ang mga kabataan naton kung magdalag ko sila, balikan nilang mga eksperyensya sang Mayo. Correct. Labi na sa sining chimpo sa COVID-19, nga hindi lang malipatan nga nag-Flores de Mayo Oo. kami sa isa ka special nga tinion nga gihimo namo na nga mon Flores sa mga balay tungod sa natabo nga COVID-19. correct. Tika nami. So amo na dapat ma-invest kita sa mga memories no with family and friends. Amen. Amen. O tika. Ti kasadya gali isang Flores de Mayo ti kabay pangimo naton masadya ang mga Flores de Mayo sa tagsa naton ka panimalay. Kag of course hindi madula ang ginatawag nga primbre. Hindi bala ang pagkaon no. Oo. Sa una sa nga mga chimpoy tatlo ginakakapilya ginakatuan namon. Tungkol sa pamahaw. Lain. Sa pama. Tatlo ka mga Flores. Oo, kay anibersaryo na yan sa conference kag support sa isa ka kapilya ato naman tong ilangalan sa piyak. Ato naman ngalan sa piyak. Di pwede kami kapag gusto kami pangita sa kapilya nga gusto na. Kaya kisa mo na, no, maghatag bala pamahaw. Oo. It's either birthday mo na. So, Oo, sa correct. 21 na kung mahatag kay birthday ko birthday na na. or anniversary na, Anniversary, no? Pag syempre, mo ginang isa sa mga memories nga hindi natin malipatan during Flores de Mayo. Mhm. Ang pamahaw. Oo, ang pamahaw. Ti mabalaan mo na kung di ka makatong apilya kung may dala sila tong nga baso. Baso, correct. Kung wala tiya baso, ti Hindi ka bala na ka na banta ko ano lang na ang hihatang la ng barati. Isa reminder na sa katikista, wala ka baso, wala ka pamahaw. ha? Oo. Pero kung damo na to baso, ti masika dito tiyaw kay may baso. Oh, Ito ti ka part namin madumdumo. No? Kay so Oo. na, ti ko lula na ba yung Mayo? Ti kisa gigupigop kung da aros kaldo. Oo, kaglugaw. Oo. Di maskin sa balay lang ni atong Flores de Mayo, nami man to make it special no, mabatsikan sa atong mga kabataan, special ini ti may pagkatapos ang Flores de Mayo, medyo may jutay nga pamahaw no para sa atong mga kabataan to make it sweet, simple and memorable para sa ila. Ti mga kabataan happy na may pamahaw, hindi pala. Pero kadako sang gina epekto sining maskin pamahaw lang kay nagatubo sila sa pagtuo. Di ba si Jesus susang una, mamba man si Jesus. O kaya sunod-sunod ka mo sa ako, kay nakakaong ka mo sa tinapay. O na, tinami man na siguro. Nga sunod-sunod ka sa katikista kay may pamahaw, may tinapay. Pero nagtubo kita sa aton pagtuo, paagi sining mga hilikoton ka mga buluhaton. Wala na kita masyado tiyempo. Madaming salamat sa atong partner Vanessa Sabit sa sining pagpatpat sa magakanabo pa nga DigiQuiz kag labi na gid sa mga buluhaton naton para sa sining bulan sang Mayo, Mayflower. Ayan. Gaanta na sang kaygayunan mga katuran nga aton man pasalamatan ang mga tawo nga nagatutok sa aton sa matag adlaw nga tanan. Yes. Yes, ato nang i-greet, no? Good afternoon.
Father Teloy Gomez watching from Hinigaran. Ay. Tingala naton nga wala di sa istasyon si Yes. Father Teloy. Kaya ito na siya Ato na nag-report siya sa Hinigaran. sa Hinigaran. Yes, God bless Father. May kalatuan na ta. Oo, tapos regards kay Father Dan Sinal dira sa Hinigaran. Yes, kag may ginapaabot madi ang aton nga upo diri sa istasyon. Halin kay Mr. Joshua Ibanez. Good afternoon kuno kay Gerald Libuon, ang pinakagwapo nga seminarista sang Hinigaran. Grabe. Yes, good afternoon, Oo. Gerald. Kag gustong manigreet ang akong tita dira sa Hinigaran, Lilio Limoncito, nagatuktok kid. Mayong hapon sa inyo. Kag, of course, ang wala gauntat ang radyo sa pagpamati sa aton. Ang aton mga kaupo dira, ang mga suod gid nga pamati sa Anisito Store. Yes, good Across afternoon sa inyo. Across sa Dili lang atong tupad balay istasyon. na to. No? Thank you, salamat gid Anisito Store. Ang inyo radyong padayon pamati sa amon. Yes, kag good afternoon kay Flo Serpin Tribo, Rosemary Agudo Abaw, Nancy Bonete, kay Lirio Lemoncito, Hello, tita. kay Arlene Polientes, kag kay April June, nga gingrita kagapon ng iyang nanay. sa Kag ging 18th record birthday. jagid kuno ang Oo. aton greetings. Kag gina liwat-liwat siya pabati kay nanay. Hello, nanay. Happy birthday. Kag kay Sir C. Ortales. Hello to Sir si mayong hapon sa imo. Evelyn Tiongco, good afternoon. Kay Elena Bacarolico, kay Nanay Elena, good afternoon man. Kag kay Tita Letty Pahilangga, good afternoon. Kag sa tanan nga mga katikista, halin sa norte, tubtob sa sur nga bahin sa aton diocese, madamo nga salamat sa inyo pagtutok. Yes. Diri lamang sa aton nga opisyal nga waragwagan sa Diocese Bacolod, DYAF-CMN Bacolod 1143 kHz. Kag kaginagihambal sa aton ni Father Sam nga ang mga katikista sa estado, ang mga katikista sa may barangay Aranda sa Hinigaran, nagapamatigid sa aton. So from north to south, full support ang mga katikista naton. Damo nga salamat. Madaming nga salamat na Vanessa Sabit sa imo pagbalik sa Adsum Balita. Mga kauturan, magasunod nga programa sa aton nga pagpalayag ang aton nga Divine Mercy Chaplet kag buwas naman kita magakita ay liwat diri lamang sa inyo programa. Ako si Father Roy Christian Izogon. Ini si Julie Gonzalez. Kagini si Vanessa Sabir. Kagini ang Adsum Balita. Adsum Balita.